Boss, anong mga requirements na inanda mo bago ka nag-apply sa agency? Plano ko sana mag-apply tulad sa'yo, food counter attendant. Salamat, ingat ka lagi dyan. So yun guys, so ingat ka rin po dyan kabayan, at itong video na to para sa'yo at para sa mga kaibigan natin na nagpaplano rin na magtrabaho bilang isang food counter attendant dito sa Quebec, Canada. Anyway, itong 10 requirements na i-share ko sa inyo, malaki po ang may ambag nito sa inyo or magiging dagdag kaalaman nyo rin po ito para maihanda nyo sarili nyo bago kayo mag-apply sa any recruitment agencies dyan sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yung 10 requirements na kailangan nyo i-ready. So kung interesado ka sa mga nito vlog, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko kagaya nito. So guys, itong mga requirements na to is applicable to sa mga kabayan natin na hindi pinalad or hindi nagkaroon ng pagkakataon makapagtapos ng kolehiyo at high school graduate lang yung pinag-aralan, wala problema. Ang labanan po dito sa ibang bansa or sa Canada ay experience po. So kung ikaw nagtatrabaho ka bilang isang crew, supervisor, manager or anumang position na meron ka dyan at gusto mo rin mag-apply tulad ng isang food counter attendant, so makakatulong po sa inyo to at alam ko na meron kayo nito sa mga kaibigan natin dyan na ang haba na nag-ginugol na experience pagdating sa fast food dyan sa Pilipinas. So number 1, resume or CV. So wag po tayo malilito dyan dahil parehas lang po yan. So may tutorial po sa YouTube yan kung paano gumawa ng magandang CV. So ibigin nyo na yung best nyo para ma-impress yung recruitment agency na magre-review ng inyong resume or CV. So number 2, DMW or yung Department of Migrant Worker. So ayan po ay certificates na kailangan nyo i-accomplish, kailangan nyo makuha sa Bio Online. So may mga tutorial din po yan sa YouTube. At doon po ay malalaman nyo kung paano kumuha yan. Mabilis lang din po yan. Number 3, passport. So kung yung passport nyo po is may expired na, so kumuha na po kayo. Or wala pa kayong passport ngayon, so mabilis lang po kumuha ng passport. Kumuha na po kayo. Number 4, SSS Employment History. So bakit ba kailangan natin ng SSS Employment History? Ayan po kasi yung basis ng mga recruitment agency kung tama ba yung mga working experiences na nilagay mo dun sa resume mo or CV mo. At number 5, certificates. So ano po ba yung mga certificates na kailangan nyo ihanda? So kung nag-conduct po kayo ng TESDA, so may certificate na binibigay po dyan, or natapos kayo dun sa mga previous jobs nyo, nagbibigay po sila ng certificate of end of contract, or may mga rewards kayo na binigay sa inyo dun sa trabaho nyo, or nag-attend kayo ng mga seminars tas may mga certificate. So kunin nyo po yan, i-compile nyo po yan dahil kakailanganin nyo po yan. Malaking puntos po yan para ma-qualified kayo bilang isang food counter attendant. So number 6, school credentials. So gaya nga po na sinabi ko sa inyo, hindi po importante na college graduate ka dito. Okay na po na high school graduate ka or ALS graduate ka. Tinatanggap po yan ng agency na in-applyan ko. Oo nga pala, ang in-applyan ko po pala ay IPAMS. At kung hindi niyo po napapanood yung unang vlog ko kung saan ako nag-apply, ililink ko po sa comment section at panoorin nyo na lang po. So pagdating sa mga school credentials, so kailangan nyo po kunin dyan yung diploma nyo ng high school kung graduate kayo ng high school. Siyempre yung Form 137. Ganun din po kung college graduate kayo. Diploma and Form 137 din po. Then yung number 7, NBI. So make sure na dapat valid pa po or mahaba pa yung validity yung expiration ng NBI nyo. So mabilis lang po din kumuha niya, no? Then number 8 is police clearance. So para naman po sa mga kabayan natin na nagtatrabaho or nanirahan sa ibang bansa at bumalik po sa ating bansa dyan sa Pilipinas. So huwag nyo pong kalimutan na kumuha ng exit clearance or police clearance ng katunayan na clear kayo dun sa bansa na inalisan nyo. So importante po yung police clearance na yan para sa inyong kabayan. Then number 10, PSA. So lahat naman tayo may PSA, no? At kung married ka naman, kailangan mo rin ng marriage certificates. Para sa ganon, hindi ka mahirapan kung gusto mong kunin yung partner mo or yung asawa mo. At number 10, kabayan, lisensya. So optional lang naman po to sa mga tao na gustong kumuha ng sasakyan pag nandito na sa Canada.
Dahil ang lisensya po natin sa Pilipinas ay in-honor po nila dito kung kukuha tayo ng international driver license para makapag-drive tayo ng sasakyan natin dito sa Canada. So magiging mas mabilis po yung proseso kapag meron na kayong lisensya galing din sa Pilipinas. So yun po yung advantage. Kaya kailangan nyo rin po ng lisensya kung nagpaplano po kayo na kumuha ng sasakyan. So guys, yun po yung 10 requirements na gusto kong i-share sa inyo at sana dumating yung time na lahat ng mga tao na nangangarap na makapunta dito sa bansang Canada ay matupad at lagi nyo tandaan na ang pag-apply sa Canada ay hindi po mahirap kung malayo pa lang paghahandaan nyo na. So pag dumating po yung time na ready na kayo, hindi na po kayo mahihirapan na completein yung mga initial requirements na hinihingi ng isang agencies dyan sa Pilipinas. So, magtiwala lang po kayo sa sarili ninyo at lagi niyo sama si Lord sa mga plano nyo at huwag kayong susuko na abutin yung pangarap nyo. Dahil dito sa Canada, kapag nandito na po kayo, marami pong pinto na magbubukas sa inyo. Marami na pong opportunities na nag-aantay sa inyo. So, huwag lang kayong susuko at gawin nyo lang yung pinaka-best nyo. Huwag nyong madelayin yung proseso. It's take time at naniniwala ako kabayan na soon, makakapagtrabaho kayo dito at isa ka na rin alipin ng dolyar dito sa Canada. So, yun lang guys. So, I hope na magkita-kita ulit tayo sa next video ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking channel. Ganun din po sa aking Facebook page. So, maraming salamat po at ingat po tayo lagi dyan.